Magandang hapon, June. Alas 9 ng umaga ang ibinigay na oras ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte bukas para pumunta dito sa kanilang tanggapan. Ang isa sa malinaw ngayon, June, nahaharap ang pangalawang Pangulo sa panel of attorney ng National Bureau of Investigation para ipaliwanag yung kanyang panig doon nga sa aligasyon na umano'y pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Pinaghahandaan na ng National Bureau of Investigation ang posibleng pagdating bukas ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan dito sa Pasay City. Inaasahan ng NBI na wala nang makakahadlang sa pagpunta ng pangalawang Pangulo sa kanilang opisina. Matapos ikansila ng House of Representatives ang nakatakdang pagdinig bukas na dadaluhan sana nito. Nauna nang sinabi ni VP Sara kagabi na prioridad niya ang pagdalo sa pagdinig ng Kongreso para suportahan ang kanyang mga staff. Kaya umapila ito sa NBI na kung maaari ay i-reschedule ang pagpunta niya sa kanilang tanggapan. Welcome development naman para sa hepe ng NBI ang pagpapaliban ng pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso. Maganda yun, malaking bagay at dahil para etong investigasyon na tungkol dito sa etong mainit na balita ngayon ay matapos na natin. Wala akong natanggap na request ng ating Vice President na ipagpaliban yung namin bukas, investigasyon namin bukas. So far, ang dahilan kaya magre-request di umano si Vice President dahil nag-coincide nga dun sa investigasyon ng House. But then, the House of Representatives have already conducted, nagpa-press ko na sila at sinasabi nga na canceled ang hearing tomorrow. So, eto na lang ang natitira na schedule para kay Vice President na pumunta sa amin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagtalaga na sila ng mga babaeng ahente para sa security detail ni VP Sara pagdating nito sa kanilang opisina. Nitong Martes, pinadalhan ng subpina ng NBI si VP Sara upang hinga ng paliwanag kaugnay ng pahayag nito na tila may halong pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, June, ay inaantay pa natin ang konfirmasyon sa Office of the Vice President kung dadalupas ang pangalawang Pangulo dito sa NBI. At isa pa rin sa paglilinaw ng National Bureau of Investigation, wala daw silang pinapanigan na politiko at ginagawa lamang nila ang kanilang mandato na mag-imbestiga. Hahawakan din daw umano nila yung sinabi ng pangalawang Pangulo na handa siyang humarap sa NBI. Siya muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, June. Oo, Ryan, sinasabi mo, Ryan, na mayroong nakahanda na panel of attorney. Ilan ba yun, composition na yun, Ryan? Sa ngayon, June, walang ibinigay sa atin kung ilan yung mga attorney na haharap bukas. Pero kasama sa haharap si NBI Director Santiago bilang dati ring hukom at i-record yung kanilang pag-uusap, June. Siyempre, expected natin dating judge nga si Director Santiago talagang ititake ito as professionally talaga dahil yun talaga ang inaasahan natin niya dahil nga sa kanyang naging nature ng kanyang dating profesyon. Gaano makatagal, mayroon masinabi kung gaano katagal isasagawa itong investigasyon na ito, Ryan? Yung sa oras, June, kung gaano katagal, walang binanggit ang NBI. Pero isa sa mga iimbestigahan din nila, yung sinasabi ni Vice President Sara na banta sa kanyang buhay. Kaya sabi ng NBI, napakahalaga na makapunta bukas ang pangalawang Pangulo para nga magbigay ng detalye ukol doon sa sinasabi niya nga meron din siyang bantang natatanggap sa kanyang buhay, June. At sabi ng NBI, bukod kay VP Sara, meron pang hindi bababa sa 10 ang bibigyan nila ng subpoena na kasama doon sa Zoom meeting kung saan sinabi na ni VP Sara yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng First Lady at ni House
Representative Romualdez. Si Speaker Romualdez, Ryan. Yung sinasabi mong 10 na yun yung mga journalist din ba yun, di ba? Kasama doon mga journalist at iba pang mga personalidad. Ryan, ito ba ay gaganapin din bukas o sa ibang araw? Oo, yun, tama ka. Merong mga journalist doon na kasama, pero hindi na ito bukas. Gaganapin na ito baka sa susunod na linggo na, sa Lunes na, maaaring ipadala yung kanilang mga subpoena at maaaring sa Biyernes sila papupuntahin dito. Lahat ng padadalhan ng subpoena sa Lunes ay kakausapin ng isahan na lang sa darating naman na Biyernes. Parang mas makuha ng detalyado yung naging Zoom meeting nung nakaraan kay VP Sara. Na-discuss ba sa inyo, Ryan, yung proseso ng ginagawang investigasyon na yan na magmula sa pagpapatawag sa Vice Presidente sa iba pang mga involved doon sa Zoom meeting, after niyan, papaano na, kumbaga, gukulong yan, Ryan? Ang isa sa binabanggit ng NBI kanina, June, kung hindi makakapunta bukas ang pangalawang Pangulo nang walang balidong dahilan, lalo na nga't kinansila na ng mababang kapulungan yung kanilang pagdinig, ay mapipilitan silang gumawa na ng report at ipasa ito sa prosecution sa Department of Justice.